COMELEC nanawagan sa payapang halalan 2022. Occidental Mindoro niyanig ng magnitude 5.7 na lindol. Bacoor nanumpa sa Aksyon Demokratiko ni Isko Moreno. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Pinay na halal sa Canada Parliament. De La Hoya inalok ng $100 million si Mayweather para sila ay mag-rematch. Sod ng Maynila, Marikina at San Mateo, Rizal. Intensity naman ang naramdaman sa Pasig City, Makati City at Valenzuela City, gayon din sa Antipolo City sa Rizal. Samantala, intensity rin ang naramdaman sa Palayan City, Nueva Ecija. Dahil sa lakas ng inaasahan na feedbox, ang damyos at mga aftershocks ay maitatala sa mga susunod na mga oras. At mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika o parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Formal nang nanumpa kay presidential aspirant at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso bilang kasapi ng Partido ng Aksyon Demokratiko si Marinduque Vice Governor Romulo Bacoor Jr. kamakailan. Mismong si Domagoso bilang Pangulo ng Aksyon Demokratiko ang nanguna sa oath-taking ceremony na ginanap sa Bulwagang Villegas ng Manila City Hall na dinaluhan ng humigit 20 lokal na opisyales mula sa Malabon, Bulacan, Tarlac, Zambales, Laguna, Batangas, Marinduque, Albay at Romblon. Sa isang panayam, sinabi ni Bacoor na ang paniniwala sa prinsipyo ng partido ang naging basihan nito para sumali sa nasabing grupo. Ayon kay Bacoor, and I quote, "Naniniwala ako sa prinsipyo nila. Sapat na iyon para ipagpatuloy ang laban para sa mamamayang Pilipino," end of quote. Pahayag ni Bacoor. Samantala, kasama sa mga nanumpa, sinasangguniang Panlalawigan Board Members Bukal John Pelaez at Gilbert Dakiwag. Si Bacoor ay isa sa matunog na kakandidato bilang gobernador ng lalawigan sa darating na 2022 national election, habang si Pelaez umano
ay tatakbo naman bilang vice-gobernador. Inaasahang makakalaban ni Bacooro ang kasalukuyang gobernador ng Marinduque na si dating Associate Justice Presbitero Velasco Jr. na ama rin ni House Speaker Lord Alan J. Velasco. Samantala, may panibagong 66 na nadagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ito ay batay sa pinakahuling update ng Philippine Provincial Health Office. At mayroong abot na sa 432 COVID-19 active cases sa probinsya. 34 sa Santa Cruz, 41 sa Torrijos, 125 sa Buwak, 42 sa Mugpog, 92 sa Gasan at 98 sa bayan po ng Buena Vista. Mayroong aabot sa 2,213 na gumaling mula sa kabuuang 2,777 at tinamaan ng sakit. Mayroon na namang isang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 132 na nasawi sa ating pong lalawigan. Nahalal bilang kauna-unahang Filipino na naging miyembro ng Parliament sa Canada ang Pinay na si Rechie Valdez. Nabatid na si Valdez ay nakakuha ng 48% sa Ontario sa naganap na federal election noong Setyembre 20. Si Valdez ay ikalawang Canadian na may Filipino descent na uupo sa House of Commons matapos ang 2 dekada. Ang una ay si Dr. Ray Pagtakhan na naging kinatawan ng Winnipeg North sa Manitoba hanggang matapos ang kanyang termino noong taong 2004. Handa namang patulan ni US retired boxing champion Floyd Mayweather Jr. ang hamon ni Oscar De La Hoya na sila ay magharap na muli. Ito ay matapos makapanayam ng Mexican boxing champion at sinabing handa itong magbigay ng $100 million para sa harapang muli. Taong 2017 ang tuluyang magretiro si Mayweather matapos ang laban kay Conor McGregor. Abala lamang ito sa mga exhibition fights gaya ng pinakahuli noong laban sa YouTube star na si Logan Paul. Magugunitang tinalo ng US boxer si De La Hoya noong 2007 sa magitan ng split decision sa laban na ginanap sa MGM Grand Arena. Nagretiro naman si Oscar makaraang talunin noon ni Manny Pacquiao. Ibibigay po namin sa inyo ang balitang showbiz makalipas lamang po mga kababayan ang ilang mga paalaala. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Sasabak na rin po sa politika si Claudine Barreto at sa partido ng talent manager na si Arnold Vegafria. Ito makakasama. Makikita sa Facebook page ng Bangon Olongapo ang kompletong ticket ni Arnold. At kasama nga po doon si Claudine Barreto, natatakbo namang konsehal. May bahay nga si na Claudine sa Subic, Olongapo, kaya ang lugar na yon ang napili niyang pagsilbihan. Bagamat ang alam ay may bahay din siya sa Quezon City.
Base po sa reaksyon ng mga fans, nagulat nga sila sa planong ito ni Claudine ni hindi nga raw kasi nila nakikita si Claudine na magiging personalidad sa ganitong mundo ng politika. Samantala, 4 na ang na-retrieve mula sa 9 na nawawalang crew ng lumubog na FB St. Peter ng Fisherman 2. Maalala na lumubog ang fishing vessel noong Biyernes madaling araw sa pagitan ng Sicogon Island sa Carlis, Iloilo at sa Cadiz City, Negros Occidental, kung saan unang na-rescue ang aabot sa 22 mga crew ng barko at 9 ang reported na missing. Sa sinagawang search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard, 2 bangkay ang una natagpuan noong Sabado ng gabi. Sa interview ng Bombo Radio Bacolod kay Chief PT Officer Wilmar Dolorfino, Commander ng Coast Guard Substation Cadiz, ibinahagi nito na na-retrieve ang mga bangkay ay nakilalang sina Norberto Parlotso, ang sonar operator ng barko at residente ng Bantayan Island sa Cebu, at ang pinkador na si Romel Ingle ng Cadiz City, Negros Occidental. Maliban sa 2 unang na-retrieve, kasunod namang nahanap ng technical divers ng PCG Auxiliary ang 2 pang biktima kahapon ng hapon. Sa huling impormasyon, hindi pa nakikilala ang 2 mga bangkay. Ayon kay Captain Ludovico Librelia, Commander ng Coast Guard sa Station Negros Occidental, lumutang ang mga bangkay o ang bangkay ng isang biktima habang natagpuan naman ng isang technical diver ang isa pa sa ilalim ng dagat. Sinigurado naman ni Librelia na makikilala ang mga labi ng sa Cadiz City Port dahil nakaantabay dito ang personnel ng shipping company na siyang kikilala sa mga bangkay. Ngayong araw, nagasagawa na naman ng muling pag-isid ng mga technical divers para sa search and retrieval operation at susubukan ng mga ito na mapasok ang barko upang matagpuan ang 5 natitira pang crew na hindi pa rin nahahanap. Samantala sa lagay po ng panahon dito po sa ating lalawigan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, dito po sa probinsya ng Marinduque at bahagi po ng lalawigan ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Mga kababayan, ng araw po ay lulubog mamayang alas 5:49 ng isang magandang hapon. Samantala, partner, baka may mga pagbati tayo bago natin ibigay ang ating sabi nga po ay pagkaing pangkaluluwa. Ayan, at tingnan natin dito sa ating si Consial Manix Balaoro nanonood ngayon, buhat niya sa Barangay Tansa, at si Kabayang Naida Yash diyan naman sa Japan, ang may-ari ng Tutu Noel. Lagi daw nanonood yan si Konsehal Manix. By the way, mga kababayan, medyo maaga po ang aming pag-ere ng balitaan sa sentro ng Pilipinas dahil ito po ay live. Ngayon po kasing araw ay idineklara po ang September 27 bilang paggunita o yung sinasabi pong Family Week. At kasabay po nito yung tinatawag naman na Kainang Pamilya Mahalaga Day. So ibig sabihin, ang lahat po base po sa Executive Order na inilabas o sa Memorandum Circular number 90 na inilabas po at pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Mejaldea, ang mga opisina o tanggapan po ng mga pamahalaang ng gobyerno, ang national agencies, government agencies, municipal agencies, base po dito sa Memorandum Circular number 90 ay inaatasan na isuspindi po o agahang suspendihin sa oras po na 3:30 ng hapon ang mga tanggapan sa lahat po ng mga government offices.
ang maliban na lamang po doon, bilang pakikiisa nga po ito doon sa tinatawag po na Family Week. Ito pong kainang pamilya mahalaga day. So ano pong ibig sabihin nito? Yun pong mga nasa gobyerno, uuwi po ng alas 3:30 ng hapon, mga nagtatrabaho sa gobyerno, para po mamayang hapon makapag-prepare sila at sama-sama silang kakain ng buong pamilya, kasama nanay, tatay, yung mga magulang na nagtatrabaho sa gobyerno at kanilang mga anak, para po pagpapakita ng at pagsuporta dito po sa selebrasyon. Ibig sabihin, pinahalagahan po ng pamahalaan ang pagsasama-sama ng bawat pamilyang Pilipino. Ito po ay maliban na lamang doon sa mga government agencies na sabi nga po ay mga frontliners o yung pong kailangan magserbisyo dahil kinakailangan. Nandyan po ang mga ospital, ang MDRRM office o ang PDRRM office. Gayon din po ang PNP, ang Bureau of Fire. Yun pong may direktang pagseserbisyo, kinakailangan ng serbisyo ng ating mga kababayan. Ang media, kabahagi po nito, at ang ilan pa pong mga tanggapan ng pamahalaan na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan o yung kailangan ng kagyat na tulong na ating mga kababayan. Ngayon, ako po bilang nagtatrabaho sa gobyerno sa ilalim po ng Philippine Information Agency ay nakikibahagi sa gawain po na ito. Gayunpaman, nakapaloob din po dito na ini-encourage o hinihikayat din po ang mga private sector na makiisa po dito o ang mga independent commissions or bodies at ang mga NGO na makiisa po sa gawain ito. Ibig sabihin, pinahalagahan po natin ang araw na ito para sa pamilya. Kaya naman po, bagamat ang Marinduque News Network partner ay isang pribadong kumpanya o organisasyon, kami po ay tutugon dahil pinahalagahan po namin ang aming mga kasama dito sa Marinduque News at ang aming po mga staff ay sana'y maging kabahagi rin po ng bawat pamilya, kanilang mga pamilya mamaya sa pag-celebrate nito pong Family Week. Kaya po hanggang alas 4 lamang ang aming pong serbisyo ngayong araw para po naman mabigyang daan ang atin naman pong mga kasama at mga kawani dito po sa aming organisasyon, partner. At mukhang aga ako ng pag-uwit mamalengke para makapagluto na at meron naman kami mapagsaluhan. Yun ang pinakamaganda doon. Kahit maliit na bagay ano man ang maihanda ninyo sa inyong mga hapag, mga kababayan, yan po isang bagay na dapat nyong pagsalamatan. At sabi nga ni partner, mahalaga ngayon dahil ngayon yung tinatawag na survival stage. So, ang mahalaga po ngayon, makita kayo magkakasama, magkwentuhan, kayong magkakamag-anak na buo at kompleto. Dahil ngayong panahon po ng pandemya, alam naman po at batid naman po ng lahat, napakarami po nating mga kababayan o may ilan tayong mga kakilala na binawian ng buhay dala bunsod nitong COVID-19 pandemic. So isang bagay, bagamat ang inyong maihanda sa isang mamaya ay payak, simple, ang mahalaga po ay magkakapiling kayong magkakamag-anak. Correct. At kumbaga, yung biyaya na tayo sama-sama. Hindi man ganon kabongga, sabi nga nila, maging payak, pero ang mahalaga ay tayo po ay sama-sama pa rin na nakakaraos sa araw-araw nating pamumuhay. Partner. So, mamaya po, inikayat po, hindi man kayo, yung mga nanonood po ngayon, kayo man ay pribado o pampublikong institusyon, base po dito sa Memorandum Circular number 90 na inilabas po at nilagdaan Executive Secretary Salvador Medaldea, ang ES po ng ating Palasyo ng Malacanang ay hinihikayat po kayo na tumugon po dito sa na as much as possible pauwiin ng mas maaga. Kahit kayo po ay pribadong kumpanya, sana naman po bigyan niyo ng pagkakataon yung inyo pong mga tauhan o yung inyo pong mga kawani o mga empleyado na makauwi po ng maaga. Ngayong araw lamang naman po yon para makapiling po ang kanilang mga pamilya para sa isang sama-samang hapunan mamaya pong gabi o mamayang hapon.
sa pagdiriwang pa rin po ito ng Family Week. Partner, anong nakapaloob sa ating pangkaing pangkaluluwa? Ayan, at sa ating pagkaing pangkaluluwa ngayong hapon, mula po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 28, huwag kang sumaksi laban sa iyong kapwa at at nang walang kadahilanan at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. Ayan. So, ibig sabihin, pawang totoo lamang yung ating sasabihin. Ano? At wag nating gawin para lamang maitaas o maging sikat tayo, mga aapak tayo ng ating pong kapwa. Ano? Lalo ngayon, usong-uso po ang social media, para lang tayo ay makilala, pero sana po ay wag nating gamitin yung pagkakataon na yan para sumikat, maapakan natin, o gumawa tayo ng kasinungalingan, makilala lamang po tayo. Partner. Tama yan, partner. Ang sabi nga ay sana ang ating mga labi o ang ating mga bibig ay maging tagapaghatid ng mabuting balita at mabuting inspirasyon para sa ating kapwa. Hindi, sabi nga ay hindi marites. Hindi chismis o hindi mga negatibong mga bagay, bagkos ay positibong bagay na magtutulak para sa isang progresibo, maunlad na buhay sa pamilya, sa sarili at sa pamayanan. So sana ay ito po ay maging kasangkapan at instrumento ng sabi nga ay positibong outlook sa buhay. Sabi nga, in connection dyan, partner, meron parang isang versikulo kasi sa Biblia na ingatan daw natin ang ating dila sapagkat ang dila ay makapangyarihan, pwedeng magbigay ng, mag-create ng masama. Kaya bantayan daw po natin yung ating dila. Alright, so may mga kababayan ba tayo na nanunood? Marami po kami mga programa, mga kababayan na antabayanan po dito po sa Marinduque News Network. Makasama na po natin ang Department of Trade and Industry Partner sa darating na September 30 sa katauhan po ni Provincial Director Roniel Macatol ng DTI Marinduque para naman po sa kanilang programa, ang bagong-bagong programa at mainit-init pa. Ito po ang winner ka, negosyo at consumer. May aabangan na ang ating mga mamimili, mga magtitinda at mga negosyante dahil malalaman po ninyo dahil sa programang ito ang inyong mga karapatan bilang isang mamimili at bilang isang negosyante. At the same time siguro, partner, yung mga local producer natin ma-assistihan din itong programang ito dahil marami tayong mga kababayan na nagpo-produce na rin ng kanilang mga produkto. At the same time, nagsimula na rin pala yung programa ni Bukal Lin Angeles, nagsimula na din at may mga iba pang mga papasok na yata tayong mga programa. And gusto lang natin sigurong idagdag, partner, kung may mga kababayan tayo na sabi sila na bakit laging mukha nito ni na governor, ni na congressman, yung nakikita, dito po, bukas po yung ating programa. Gusto rin nyo po makita, di pumasok na po kayo sa Marinduque News. Bukas po ito para sa lahat. Kung meron po kayo magagandang programa, bakit hindi po kayo kumuha ng time po dito, para po mailatag din natin yan sa publiko. At huwag niyo po kaming kulayan sa Marinduque News. Dahil kung kayo po willing naman po magpahayag na inyong saloobin, ayan, pumasok po kayo at bukas po naman ang ating pong Marinduque News. At kung willing na ipaabot sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng platapormang ito o sa pamamagitan ng medium na ito, ang kanilang mga ginagawa, mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayan ay bukas na bukas po. Ang sabi nga po ay ang platform na ito para sa inyo mga kababayan. So, by the way, tuwang-tuwa si Manix Balauro. Ibinanggit pa daw natin. Talaga nakasuporta at nakatutok po siya ngayong hapon. Anarisa Saludo Solo ay nanunood din. Hello sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Tapuyan. Yan. At kanina nandiyan ako sa Tapuyan, binabati ko ang mga barangay official dyan, ang kanilang kapitan, sanggunian at yung treasurer na nag-entertain kanina sa akin. Special shoutout din sa lahat nating mga media partners at mga Facebook pages na kung saan ay tayo ay nagiging multiplier ng ating programa. Ang Marinduque Ngayon ni Dave Escala at ng Gwapong Marinduqueño at sa Philippine Information Agency Marinduque. At siyempre ang ating Marinduque News Community, ang ating sariling
group page kung saan sumusuporta po sa mga programa natin sa Marinduque News Network. And ano pa ba ang mga upcoming program natin? Hi, Mayor Army! Sana ay matuloy na ang ating programa dahil awaiting na lamang ng ating mga dokumento para naman mailatag na at sumaing papawid na rin ang kagandahan at maipakita ang mga programa ng munisipyo ng Bayan ng Buwak. Ayan. At yan, siguro sa mga kababayan natin, sa mga official natin, ito yung pagkakataon ninyo, ano? Bukas naman, napakalaya ng social media at ng platform na ito para ilatag ninyo yung inyo po mga magagandang mga layunin. Ano po? At ito pong platform na ito, sabi nga mga partner, ay bukas para po sa lahat. Ayan. Partner, meron pa ba tayong nadagdag? Tito Nelson, salamat sa mga pagkain. 2 gabi na ako nakikikain dyan. And salamat sa masarap na ulam. And maraming salamat pala sa aking hairstyle ng Morion Barbershop sa pamumuno naman ni Konsehal Hinang. Anong pangalan nitong si Konsehal Hinang? First name niya? Oo. Nakalimutan ko tuloy ang first name. Oo. Basta si Konsehal Hinang ng Bayan ng Buwak. Siya ang may-ari pala nitong Moriones Barbershop. Mark Hinang. Yan. Kaya pala mukhang yung gupit ay nakakabata, ano? Oo. Parang 10 years yung ibinata mo, partner dyan. Ay, grabe naman. So, kahapon pala, mukha kitang mas matanda pa sa iyo. By the way, araw po na Lunes ngayon, mga kababayan, lagi po kayo mag-ingat at talagang tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19. Partner, lungkot dahil ang bayan ng Buena Vista, napakataas na po ng kaso ng COVID-19 dyan. Dati wala, pero ngayon, ay tumataas po ang kaso ninyo dyan. Kaya kami po ipansamantala na mag-apaalam, mga kababayan. Maraming salamat po sa ginawa niyong pagtutok at pagsuporta sa atin pong programa. Special shoutout, gusto ko nang umuwi, sabi dito ni Nilo Lazares. Gusto ko nang umuwi sa Buwak, Marinduque. Paano pong sistema at protocol kung paano ang pag-uwi po dyan. So, kung kayo po ay mag-fall sa ilalim po ng, sabi nga ni po ay non-APOR, hindi pa po kayo pwedeng makauwi sa probinsya dahil meron pa pong executive order hanggang September 30. So, existing pa po yan, hindi pa po pinapayagan ang mga non-APOR o yung mga non-authorized person outside residence. So, after na po ng September 30, kailangan nyo lamang po, so kung nagtatanong kung ano po ang mga protocol, kailangan nyo pong mag-email sa atin pong opisina ng ating gobernador para kumuha po kayo ng travel coordination permit. Once na ma-approve na po kayo noon, antigen po kayo or RT-PCR, kailangan nyo pong ipresenta ang inyong negative result ng inyong antigen o RT-PCR result. Pagkatapos po yun, pag nakuha nyo po yung TCP, pwede na po kayong makapasok dito sa ating lalawigan. Pero ngayon po, hindi pa po pinapayagang makapasok ang mga non-APOR sa probinsya. Okay. Alright, sumapit na po ang oras para tayo ay pansamantalang magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay, pagsuporta sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa pangalan po ng aming mga kasama dito po sa Marinduque News Network, ang amin pong Director, Direk Mark Cesar Ola, sa bahagi po ng aming produksyon para sa aming Assistant Director naman na si Mr. Santino Latorena, sa bahagi po ng Technical, si Mr. Jopit Lumagbas. Gayun din po sa bahagi naman ng aming story editor o yung aming kasama sa Philippine Information Agency, si Mr. Mark Nardo o Maki Nardo. Ako naman, Romeo Matac Jr., ang inyo pong naging tagapagbalita. At ako nun po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.